Maraming salamat sa introduction uli. Dagdagan ko ulit konti. Kasi alam ko na may mga bago tayo dito ngayon na hindi pa nakakarinig. So, kagaya ng binanggit, noong 1994, dumating kami dito upang maging missionary. AFM kami, nung panahon na Adventist Frontier Missions. Kasama rin, nauna si Ray and Don Spoon dito sa Pilipinas. Sa Palawan sila, sa Alangan tribe kami sa mga Mangyan. Yung Mangyan kasi hindi lang isang tribo yan. 7 tribo sila. So, nasayin kami sa mga Alangan. Minsan sinasabi ng mga tao, so ang tatay mo missionary. Pero hindi ko gusto yan. Parang medyo hindi okay sa akin yung kasabihan na yan. Kasi sa amin, buong family talaga. All 3 of us, meron kami talagang part doon sa pag-mission. At actually, tinanong pa ako kung gusto ko maging missionary bago kami umalis. Kahit ako ay 8 years old pa lang. So, isa sa pangunahin kong job sa mission noon ay translation. Dahil mas mabilis natuto ako ng lingwaheng mga Mangyan, kaya ako ang nag-translate ng lahat ng mga materials na sinulat ng tatay ko. During college, bumalik ako tuwing summer. After college, bumalik ako, ibang tribo naman. So yung unang mission namin natapos, mamaya ko i-describe kung anong ibig sabihin ng tapos. So bumalik ako sa next tribe south, sa Taubuid na tribe. At kung nakita ninyo kanina, yung best friend ko, yung kasama ko, nung nakasakay ako ng kalabaw, yung katabi niya ay kapatid niya. Lumaki talaga ako sa kanilang bahay, sa kanilang family. At nung bumalik ako, naging better and better and better friends kami. Hanggang nagkatuluyan na, at siya na ang aking asawa. So, yun na kami, pati ang anak namin. Nandun sila sa EUP ngayon. So, kunting history yun. At mamaya, i-describe ko kung anong result ng pag-mission. Pero muna, konting review lang para sa mga nandito sa nakarang 2 araw. Ano nga ang trabaho ng isang Kristiyano? Make disciples. Hindi I will go. Now, kailangan yung I will go para mag-make disciples. Pero ang pinakatrabaho natin bilang Kristiyano, ang tanging command actually grammatically, sa grammar ng Greek dito ay make disciples. Make disciples of all nations. By the way, sa Greek, yung nations doon, hindi bansa, hindi political. Ta-ethne. Nandiyan galing yung salitang ethnic groups. Or kung sa atin, tribo. So, bawat tribo, kahit sa Pilipinas, isang bansa lang tayo, pero maraming tribo. Ang bawat tribo ay kailangan abutin ng mabuting balita. Kailangan gawing alagad. At alam natin, ayon sa prophecy, ayon sa binasa kanina, Matthew 24:14, na bago makabalik si Jesus, bago pwedeng mangyari yung mga end-time events na hinihintay natin bilang mga Adventist, kailangan ang buong mundo, lahat ng mga ethnic groups, in 1 generation ay maabot. Pero so far, 2,000 years na, hindi pa natin nagawa. So, how? Paano magawa natin ito? How is it possible? For 2,000 years, hindi pa nagawa yung mga ninuno natin. Yung mga mas mahusay pa sa atin, mas magaling pa sa atin. Paano natin matapos ang gawain na ito? Well, kunting takot ako na sabihin ito, pero don't misunderstand me. Sasabihin ko next. Ang pangunahing paraan na ginagamit ng ating iglesia sa ngayon ay public evangelism. Or minsan tinatawag na mass evangelism. Huwag lang gamitin yung term na crusade. Ibang ibig sabihin yan. Mass evangelism. Okay. So, let's just look. Kaya ba natin talagang tapusin ang gawain na ito, ang utos ni Jesus, through mass evangelism? So, ang picture na ito yung last public general conference session bago nag-COVID. Nandoon ako. Dito ako sa kaliwa. Above. Hindi ko makita yung speaker sa TV lang. So, 70,000 people ang nandyan sa stadium na yun. Okay? Yun ang pangalawang Sabado. Pinakamaraming tao. So, imagine lang natin na mag-rent tayo ng mas malaking stadium. Yung kasya, 100,000. 100,000 people. At sa galing talaga ng ating mga layman, every day, puno talaga 100,000 ang ipasok natin doon sa stadium na yun. And then, sa isang araw lang, doktrinahan natin sila. Yung buong 28 Fundamentals, buong Daniel and Revelation Seminar, lahat na yan. Gawin natin sa isang araw lang. Okay? Ayon sa research ng mga gumagawa ng ganitong klaseng evangelism, ang tinatawag na matabang lupa, yung talagang maraming tumanggap, ay about more or less 20%. So out of 100,000, ilan yon?
20,000. Yeah, 20,000. So at the end of the day, paglubog ng araw, may baptism tayo agad. 20,000 agad ang nabaptize. Kinabukasan, another 100,000 tao ang ipasok natin sa stadium. At the end of that day, another 20,000 baptized. Araw-araw. So sa unang araw, 20,000. Sa pangalawang araw, 40,000. 60,000. 80,000. In 4 days, 80,000 members ang nadagdag sa Adventist Church. Ilang taon kaya bago matapos? Saglit lang siguro. Ilang taon bago matapos ang gawain ng Panginoon? Sige, guess kayo. Guess lang kayo. Ilang taon? 10? More. Higher. 50? Higher. You got it. 1,000 years. Kung ang population ng mundo ay hindi magbago. Kung static or steady lang yung population. 1,000 years bago matapos. That's like the greatest dream of an evangelist na ganun karami at ganun kabilis ang growth. But it would still take 1,000 years if the population doesn't grow. Pero alam natin na mas mabilis nga ang growth ng population kaysa sa growth na yon. Now, let's try a different method. This time, may isa tayong missionary. May isa tayong disciple, really. Okay? So, kunyari ako ang unang alagad. At sa loob ng isang taon, pipili ako ng isang tao. Piliin ko si Dave. At sa loob ng buong taon, buong focus ko talaga kay Dave lang. Hindi lang akayin ko siya. Siyempre, akayin ko rin talaga siya sa pananampalataya. Akayin ko siya na maniwala kay Jesus, sumampalataya, magmahal kay Jesus, pero itrain ko rin siya. I-train ko rin siya sa mga methods na ginagamit ko pang-akay sa kanya at pang-train sa kanya. At the end of 1 year, ilan ang alagad? No? Dalawa, tama. Kasi akong isa. Tapos yung bago kong alagad. Yep, dalawa kami. Okay, now the next year, tig-isa kami naman. So ako naman, dito ako kay Michael. Si Dave, doon naman kay Alex. Okay, at again, for 1 whole year, talagang focus namin ay discipling lang sa isang tao na ito. After 2 years, ilan ang disciples? 4 na. Okay, so sa first scenario natin, after 4 days, may 80,000. In the second scenario, in 2 years, may 4 individuals. How many years? Ang bagal talaga. How many years bago matapos ang gawain? 100,000? 50,000? 34 years. 34 years. It's not impossible to reach the whole world in 1 generation. But as 34 years. 34 years. That's also static population. Pero, at the same time, usually, hindi lang isang dinidisciple. So, kagaya ni Pablo, magaling talaga si Pablo. Marami. Si Jesus, 12. Actually, ayon sa research namin, ang average, yung mga taong talagang active sa ganitong klaseng discipleship, yung multiplying discipleship, I don't know why, pero ang average ay 5. 5 people na dinidisciple ng isang disciple maker. Okay? So, in reality, it could be done in less than 34 years, even with the growth of the world's population. Ito ang way kung paano, sabi ni Mrs. White, bago namatay yung unang mga apostol, muntik na abot ang buong mundo. Now, sinasabi ko bang masama ang public evangelism? No. Thank you. Hindi ko sinasabi na masama or bawal gawin ang public evangelism. Ang ibig kong sabihin, yun po ay support sa pinaka-central method na tinuro ni Jesus sa atin, which is multiplying discipleship. Okay. So sa mga trainees, sa mga sumasali sa training, narinig na ninyo ito. Pero gusto ko ngayong umaga demonstrate kung paano nangyari ito, hindi lang sa mga ancient history, pero sa panahon natin ngayon. At siyempre, si Jesus, ang nakasulat sa Matthew 13:34, every time na si Jesus ay nagturo sa mga tao, laging gumamit siya ng mga kwento. Yes. So huwag kayong magtaka kung marami tayong mga mission story ngayong umaga. Alright. At ang unang story natin, isa sa paborito kong kwento, yung kwento ni Bistachio. Si Bistachio, isang mangyansya doon sa lugar namin, sa Sityong Pandarucan, kung saan ako lumaki. At wala kaming simbahan noon,
Meron lang kaming bahay kubo. Tuwing Sabado, nag-Bible story kami doon sa bahay namin. Kagaya ng binanggit ni Kuya Jerry kanina. Yeah, ganun din kami noon. Yeah, exactly. So, every Sabbath, yung mga interesadong mga mangyan pumapasok at nakikinig sila sa mga Bible story. Pero, hindi talaga sila sure kung yung sinasabi naming Diyos ay parehas sa alam nilang Diyos. Hindi nila alam kung totoo ba talaga itong sinasabi ng missionary o mga kwento-kwento lang. So, itong si Bistacio, isa siya sa mga pumapasok tuwing Sabado, nakakinig, pero hindi talaga kumbinsido. Hindi siya sure nung nangyari itong kwento. Pero nung umaga na yon, nagising si Bistacio. Kaya kita mo ako rin pala doon. Gumising si Bistacio at luto na yung kanilang pangumagahan. Yung pangumaga, yung pinaka-staple food nila doon, ang tawag ay nami. Alam mo din yung nami? Familiar ba kayo doon? Yeah? Sumaisa? Yeah. Yung nami, isang root crops yon. Hindi talaga crops kasi hindi naman tinatanim. Pero kusang sumisibol doon sa kagubatan at may lason yon. So, kailangan i-ferment or parang pabulukin sa tubig sa loob ng mga 24 hours, more or less. And then, yun ang magsipsip ng lason. And then, kailangan ilagay naman sa ilog yung tubig na umaagos para maanod yung dakta niya. And then, pwedeng bilarin or pwedeng lutuin. Sabi ng asawa ko, masarap talaga yon. Pero para sa akin ay parang amoy lason, yung amoy bulok na cardboard, karton. Yeah. Anyway, pero para sa kanya, masarap talaga yon. Kaya nung umaga na yon, kinakain niya yung kanyang pangumagahan na nami. At habang kinakain niya yon, umiiyak yung kanilang anak. Kaya ano lagi ang ginagawa ng mga nanay kapag umiiyak ang bata? Iba-ibang mga sinasabi ninyo. Pero malimit, kahit saan sa mundo, kinakantahan. Kumakanta ang nanay sa kanyang anak. So ganun din. Dinuduyan hindi sa kanilang kultura, hindi pwedeng sabihin yung pangalan ng babae pag may edad na. So sabihin ko na lang, asawa ni Bistacio. Dinuduyan ng asawa ni Bistacio yung kanilang anak at kumakanta siya. Pero yung kanta nila, ibang-iba talaga sa ating mga kanta. Actually, hindi nila kayang kumanta ng hymn. Kahit 20 years tinuturuan sila, hindi talaga nila kaya kasi yung mind nila na set sa isang musical system na iba sa atin. Iba yung scale. It's only a 3-note scale, hindi 8-note. So medyo, hindi rin ako gaano marunong yung sa kanila, pero medyo ganito. Si pari aliliyaw, himabuk sila ko'y dapula ko'y, katawa na gambulong, katawa, garutay. Kaya lang magaling sila, dinahawakan ng leeg para sa kanila. So anyway, ganon. Dinaduyan ng asawa niya yung kanilang anak at kumakanta ng gano'n. Pero napansin ni Bistacio, habang kumakain siya, na pag every time na paroon yung duyan, pati na rin ang bahay, paroon na rin. Oo. At pagbalik ng duyan, parang tumatayo uli yung bahay. Sabi niya, naku itong mga anay, matindi. Isang taon lang, bulok na yung haligi natin. Kuyay, yan ang tawag sa mag-asawa. Kuyay, akyat ako sa bundok, hanap ako ng haligi. Gawa tayo uli ng bagong bahay. Kaya nung ubos na yung nami, tinaklis na yung kanyang gulok at umakyat siya doon sa bundok sa taas namin. Hindi lang sa Baguiong may pine tree. Meron din talagang native na pine tree doon sa amin. Ganun yung lugar sa taas. Pero yung gusto niyang mga haligi, hindi dito. Lampas pa doon. Wala akong picture yung totoong lugar, pero sabi niya, medyo ganito. Ang sabi niya, yung gusto niya mga puno, kailangan umakyat ka ng isang sapa na tuyo na, pero yung sapa na yung bed, yung riverbed, ay isang solid stone. So, just one piece. And then, pati rin yung pader, parang canyon yun. Yung pader ay solid stone din. So, parang carved out of solid stone itong ano. Then, at the end, sa dulo, may waterfall, may talon. At solid stone din yun. So, kaya lang, mas mataas kaysa yung nakita ko sa picture. Sabi niya mga more or less 40 feet. Ang taas ng ano na yun. Ng waterfall na yun. At ang mga puno na gusto niya ay doon sa taas. Kaya pagdating niya doon, nagsimula siyang umakyat doon sa waterfall na yon. Doon sa gitna, may bato na mga ganito kalapad. Kaya tumayo siya doon at nagpahinga ng konti kasi nakakapagod naman ang umakyat ng waterfall. Habang nagpapahinga siya doon, tinitingnan yung mga puno. Ay, maganda yan, matuwid. Walang sanga hanggang sa pinakataas. Pwede yan. Ay, hindi pwede yan. Liko. Mga ganon. Ganon ang sinasabi niya. Hindi niya alam na hindi lang pala siya ang nagmamasid, ang tumitingin nung umaga na yon. At ang nakatingin sa kanya, galing sa taas ng waterfall, ay hindi pa nakakain ng almusal.
Dupong viper. Yung dupong na yon, hindi pa namin nakita sa mga herpetology books. Pagkaalam namin, undiscovered species pa ito. Ang sabi ng mga mangyan, kung kinagat ka ng dupong, 15 minutes, patay ka na. So, usually, bago makarating ka sa bahay, patay ka na. Sigurado, bago makarating sa hospital, patay ka na. So, itong dupong, medyo matapang ito. Kahit yung guya, yung batang kalabaw, kung gutom talaga siya, patayin niya yung guya. Kaya nung nakita ng dupong na ito, si Pistachio doon sa baba, nagpahulog na siya. Diretso kay Pistachio. Diretso talaga sa kanyang mukha. Kaya itong si Pistachio, nakatingin sa taas, ang nakita niya, itong bibig ng ahas, ganyan, talagang ready kagatin siya. Alam niya, in that instant, alam niya, yung mga espiritu na sinasamba ng kanyang mga tao, hindi talaga tutulong. Yung mga espiritu kasi, kailangan suhulan pa yon. Hindi yan basta-basta tutulong. In that instant, naalaala niya ang Diyos na kinikwento ng mga misyonaryo. Hindi ko naman masabi na nananampalataya siya sa Diyos, pero parang nagbakasakali lang siya. Tinaas niya ang kanyang kamay at sabi niya, Ama! At inaasahan niya na kinagat na siya either dito or sa kanyang ulo. Pero parang walang kumagat sa kanya. Kaya binuksan niya yung kanyang mata. Tiningnan niya yung kanyang palibot. Walang ahas. Bumaba siya doon sa baba. Di ba sabi ko kanina? Puro bato yan, solid stone. Walang mga boulders, walang graba, walang butas. Walang taguan ng ahas. Sinundan niya yung sapa 50 meters pababa. Wala talagang ahas. Umakyat naman siya doon sa pinakataas. Wala ring ahas doon sa taas. Inaagaw ng Panginoon or probably isang anghel ang ahas na yon bilang tugon sa panalangin ni Pistachio. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi na siya nagdalawang isip. Hindi niya siya nag-alanganin kung totoo ba ang Diyos na kinikwento ng mga missionary or buhay pa siya. Alam niya na, talagang buhay. Nagpa-Bible study siya doon sa mga magulang ko at yun na siya sa baptism niya doon sa Tabuk, sa Blayan, Occidental Mindoro. At hanggang ngayon, siya at ang kanyang buong family, faithful Seventh-day Adventist Christians, alam ko na sila ay faithful pa rin kasi ang kanyang anak ang naging asawa ko. So actually si Pistachio ay biyanan Tagalog? Biyanan ko. Yes. Alright. So, malimit, kapag nagkikwento ako ng mga ganitong kwento sa iba't ibang lugar, around the Philippines, around the world, malimit at tinatanong ako ng mga tao, bakit kaya doon sa inyo, especially doon sa kabundukan, napakaraming mga amazing miracles. Samantalang dito sa amin, meron din, pero parang pangbihira. Bakit kaya? At usually, sinasagot nilang sarili nilang tanong. Sabi nila, ay siguro, dahil matindi ang pananampalataya nila doon. Pero parang hindi okay yan sa akin. Sa kwento na ito, hindi ko masabi na may pananampalataya si Pistachio. Hindi pa nga siya naniniwala. Nagbakasakali lang. At hindi ko rin masabi, alangan naman tayong lahat dito sa baba, wala tayong pananampalataya. Hindi. Ang nakita kong consistent around the world, hanggang ngayon, malimit na gumagawa pa rin ng Panginoon ng mga amazing miracles at nagbibigay pa rin ng mga pangitain at panaginip sa mga lugar kung saan bagong pasok ang mabuting balita, where the gospel is just entering for the first time. Habang nagmamature tayo, gusto ng Panginoon na gamitin natin ang mga resources na meron sa atin. Pero especially at the beginning, especially lalo pa sa mga taong may karanasan na sa mga demonyo in the past, kailangan nilang maranasan ang Panginoon personally. Actually, may bonus story lang ito. May isang leader na tinuturo ng tatay ko, si Ramon, at nung una, minsan, kasi every week, binibigyan siya ng topic. Nandyan yung key text, nandyan yung parang outline, mga illustrations, ganon. Isa sa mga trabaho ko bilang MK, missionary kid, tuwing Martes, ihatid ko yung topic doon kay Ramon. Pero minsan, napansin ng tatay ko, na pag tayo ni Ramon sa pulpito, ang galing talaga magsermon. Parang hindi pangkaraniwan, hindi yung normal na sermon niya. At marami siyang mga talata, mga illustration na wala doon sa topic na binigay ng tatay ko sa kanya. Part ng mentoring ng tatay ko sa kanila, every Sabbath, after church, immediately, may meeting yung mga leader dito. Para doon ibigay yung feedback, hindi naman dito sa harapan, nakakahiya naman. Pero immediate feedback pa rin. Kaya, isang Sabado, after ng, during yung meeting, after ng church, tinanong siya ng tatay ko, sabi niya, Ramon, ang ganda talaga ng sermon mo. Pero marami kang dinagdag doon na wala sa topic ko. Paano mo nagawa yon? Nahiya tuloy si Ramon. Sabi niya, Pastor, pasensya.
Kasi lahat ng mga leaders doon ng mga mangyan ay mga tent makers. Wala silang sweldo. So, mga farmers sila, nagbubukid sila buong week, and then ginagawa nila ang gawain ng Panginoon in between. So sabi ni Ramon, pasensya talaga, Pastor, kasi tigtanim ngayon. So matrabaho talaga. Dumating sa Biyernes ng gabi, hindi pa ako nakapaghanda sa sermon. Kaya Biyernes ng gabi, binuksan ko ang Biblia ko, pero sa sobrang pagod, natulog lang ako doon, nakabukas pa rin yung Biblia. Pero habang natutulog ako, may anghel na pumunta sa akin. Binuksan niya yung Biblia ko at tinuro niya sa akin ang dapat kong sabihin sa aking sermon. Actually, pag tayo ko sa pulpito, kahit hindi ko nabuksan ang Biblia, makikita ko sa isip ko yung tinuro sa akin ng anghel. Binubuksan ko lang para hindi sobrang magulat yung mga tao. Yun ang sa pasimula. Pero mga kapatid, habang tumagal, si Ramon, nabasa niya ang buong Biblia. Nagkaroon na siya ng ang concordance para makahanap ng mga talata tungkol sa specific topics. Natuto na siya mag-sermon. At nabasa niya ang mga available sa Tagalog ng mga aklat ni Mrs. White. Ibig sabihin, nag-mature si Ramon sa kanyang pananampalataya at pagiging leader at unti-unti nawala ang ganong klaseng mga panaginip. Hanggang ngayon, wala na. Gusto ng Panginoon na tumayo tayo sa sarili nating paa. Kung baga sa isang magulang, hindi natin gusto na line of 40 na yung edad ng anak natin, pero tuwing umaga, Nay, anong lulutuin ko pang umagahan? Or, Nay, pakilabahan mo yung mga damit ko. Hindi na mature yan. Ganon din ang Panginoon sa atin. Okay, sorry, bonus lang yan. Balik tayo sa pinaka-topic natin. Ang tanong ko ngayon, so, hindi lang si Bistasio ang nabaptize. Kita ninyo naman sa picture doon, medyo malaking grupo, na may mga halong Tagalog doon, pero maraming mga mangyan actually. At this point, more or less, mga 100 na mga baptized believers doon sa Pandarukan, na train na si Ramon at yung iba pang mga leader doon, meron na talagang church na established doon. So, hindi lang hanggang sa baptism, dinagdagan pa namin hanggang talagang church na. At dinagdagan pa namin, hindi talaga namin iniwan hanggang sila ay na-train na. So, at this point, tanong ko sa inyo, tapos na ba ang trabaho namin bilang missionary? May dalawa na malakas ang loob na hindi. How about sa iba? Mayroong bang yes? Okay, mayroong yes. Hindi ko nakita kung sino. Okay, basahin natin ang turo ni Pablo. Kagaya ng binanggit ko kahapon sa mga trainees, ang most ng mga aklat ni Pablo ay mga pastoral letters sa mga believers. Ito naman, unique kasi ito ay parang review ni Pablo kay Timothy, isa sa mga trainees niya. At ang sabi niya, ganito ang mag-mission. The things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men. So, faithful sa 28 fundamental beliefs at sa 10 commandments, right? Siyempre, kailangan yun, pero hindi yun ang tukoy ni Pablo dito. Sabi niya, faithful to do what? To teach others also. Okay, so, at this point, na-establish ng church sa Pandarukan, pero hindi pa tapos ang aming trabaho. Tama ang mga nagsagot na hindi pa tapos. So, nagpatuloy pa rin kami sa pagtuturo at sa pag-mentor sa mga mangyan leaders mismo hanggang sila na ang nagsimulan magtanim ng second generation. So, punta na tayo sa second generation. May isang binatilyo really, galing sa bundok, malayo, Palsikayon, yung pangalan ng lugar na yon. Doon sa Palsikayon, ngayon may daan na malapit sa kanila, yung government ay gumagawa ng daan. Pero dati, very remote yung lugar na yon. Itong binata, narinig niya ang mga napakagandang mga bagay doon sa baba. Narinig niya ang tungkol sa mga radyo. Hindi niya pa naranasan na may karton na nagsasalita. Pero gusto niyang maranasan yon. Narinig niya na may mga isda sa loob ng lata. Hindi pa niya naranasan yon. Gusto niyang maranasan ng ganitong mga bagay, kaya bumaba siya. Gumababa siya at nakipagkontrata sa isang Tagalog doon sa baba, sa baryo. Pero ayaw niyang tumira doon. Gusto niyang tumira sa kapwang mangyan. Kaya tumira siya sa isang sityong mangyan na medyo malapit sa baryo na may mga Adventist. At hindi niya alam, pero nagkakataon yung tuluyan niya ay Adventist family. So nung unang umaga, pagising niya, lakad na siya sana sa trabaho niya. Pero sabi ng family, saglit. Hindi pa pwede. Kailangan mag-worship muna. Hindi niya alam kung ano ba yung worship na yon. Pero sabi niya, sige, masunod rin naman siya kasi. Kaya umupo siya doon, yung family kumanta ng konti, nagbasa ng Biblia, na-discuss nila kung paano i-apply yung nabasa nila this day. Okay, importante yon.
Minsan nakakalimutan natin yon. And then nanalangin, and then sabi nila, sige, pwede ka nang magtrabaho. Parang nanibago yung bata. Pero at the same time, parang maganda rin. Kaya over the course of the next week, parang nasanay siya, parang nagustuhan niya yung daily worship. Until one morning, pag-prepare niya na magtrabaho, sabi ng family, ay hindi pwede. Ngayong araw, hindi pwede. Kasi ang nakasulat sa Biblia, sa ikapitong araw, buong araw ay para sa Panginoon. At nakasulat din doon kung sino ang mga guests natin, ay ganun din. Kaya dito ka lang muna ngayong araw, sama ka sa amin, magsimba. Ano ba yun? Hindi pala isang umagala, hindi pala isang worship lang sa umaga. Pero sige, tingnan natin. Kaya sumama siya sa simbahan. At mas lalong marami ang kanyang natutunan tungkol sa Diyos. At natuwa talaga siya. So much so, in fact, that over the course of the next couple of months, bago natapos yung kontrata niya, nagpabaptize na siya. Talaga napamahal, paano sabihin niyan sa Tagalog? He fell in love with God. Yan. And he also learned to read just a little bit, kunti lang. Kunti lang, sapat lang na parang syllable-syllable na babasa niya ang Biblia at binigyan siya ng Biblia. Kaya pagbalik niya doon sa bundok, sa sityong Palsikayon, tuwang-tuwa talaga yung kanyang mga magulang. Ayon sa ugali nila, pagbaba niya yung bag niya, yung mga magulang niya, kinuha nila yung bag niya at binuksan nila yung lahat ng mga gamit niya. Kinuha, tinanggal. Kasi hinahanap nila yung mga pasalubong. Alam nilang may pasalubong na dala siya. So, hindi ko alam yung pasalubong, pero siguro may radyo, baka may mga dilata, baka may dibumba. Mahilig talaga sila sa mga dibumba doon sa taas. Baril na ihangin, yung dibumba. Anyway, so, pagkatapos na yan, yung tatay sabi niya, tara, punta na tayo sa kaingin. Kaya, siyempre, masunurin at matulungin, mabait na bata siya. Kaya sumama siya sa kanyang tatay doon sa kaingin at nagtrabaho doon. Kinubukasan, sabi ng tatay, punta tayo ulit sa kaingin. Pero sabi ng binata, saglit. Worship mo na. Kaya ginaya niya rin yung kanyang family, kumanta, nagbasa ng Biblia, kahit isa lang siya, pero iniisip niya, paano ko gawin ang talata na ito ngayong araw, and then nanalangin. And sabi, sige tay, tara na. Kaya yung tatay niya naman ang nanibago. Ano ba talagang ginagawa ng anak ko? Anong natutunan niya doon sa baba? Pero parang tahimik lang siya. Araw-araw ganun. Hanggang isang araw, sabi ng binata, tay, pasensya po. Pero ang nakasulat sa salita ng Diyos ay isang araw bawat linggo, kailangan dito lang. Buong araw na yan para sa Panginoon. So hindi mo na ako makasama sa kaingin, ha? Aroy. Nagalit na tuloy talaga yung tatay ng lalaki. Darman, by the way, yung pangalan niya. Nagalit talaga yung tatay ni Darman. Sabi niya, ano ba talaga? Tiniis ko yung inyong yung pag-worship mo doon. Pero ngayon, yung Diyos, anong klaseng Diyos yun? Diyos ng mga dayuhan. Tinuturuan pala kayo na hindi maging respectful, maging walang galang, maging tamad, hindi tumulong sa mga magulang, etc. Alam naman ninyo yan. Tuloy-tuloy ang kanyang paghuhusig sa kanyang anak. Pero hindi pa rin talagang sumusuko yung anak niya. Kaya tinawagan niya yung buong sityo. At ang buong sityo ay nagsimula na talagang husgan. Or, paano sa Tagalog yan? To persecute. Persecute yung binata na yon. Pero kahit sa mga mangin, grabing talab talaga yung mga chismis at mga ganon. Matindi talaga sa kanilang kultura. Pero kahit ganon, talagang tiniis niya. Nanindigan siya sa alam niyang katotohanan ng Panginoon. Pero siyempre may effect ang ganun katinding stress. So after a couple of months of this persecution, nagkasakit itong si Darman. At sa tindi ng sakit niya, actually nawalaan na siya ng malay, na coma na siya. Now yung mga magulang ni Darman, matinding pag-uusig, pero sa totoo, mahal nila si Darman. Ang pagkaalam nila, nagkamali si Darman at tinutuwid nila siya. Actually, for his good. Now, mali sila, pero ang pagkaalam nila, for his good. So, bilang mga magulang, mapagmahal na mga magulang, nung nagkasakit ang kanilang anak, ginawa nila ang the best na alam nilang gawin para sa anak nila. Kinarga nila si Darman sa isang duyan, kinabit sa isang pirasong kawayan, naghuli sila ng isang biik, yung maliit na baboy, at dinala nila ang anak nila doon sa albularyo. May dalang biik kasi ganun din sa mga espiritu yung albularyo, walang libre. Laging may bayad yan. So, anyway, eventually dumating na sila doon sa albularyo. Pagdating nila, inakyat nila si Darman, yung biik, tinali nila doon sa ligi, inakyat nila si Darman doon sa loob, binaba nila doon at sabi nila sa albularyo,
pakiusap. Matindi ang sakit ng anak namin, pakiusap, pagalingin mo siya. Kaya sabi ng albularyo, sige. Umupo siya doon sa kanyang duyan, yung kumot ay nilagay niya doon sa kanyang ulo, nagsimula siyang magduyan. At kumanta yung special na klaseng kanta, pangtawag sa mga kamuruan, pangtawag sa mga espiritu. Pero after a while, medyo parang nagulat yung mga magulang. Kasi kanta. Hindi pa rin dumarating yung mga espiritu. Sa mga mangyan, yung way nila, kapag bagong albularyo, mga 24 to 36 hours ang kanta hanggang dumating yung espiritu. Pero after na meron ka ng spirit guide or spirit friend, ilang minuto lang, saglit lang, tawagan yun ulit. Kaya nanibago talaga yung mga magulang, ba't ang tagal? Kanta. Until biglang tumayo yung albularyo at sabi niya, iuwi mo na siya, hindi ko kaya ito. Sabi ng mga magulang, uy, nagpapataas yata ng presyo. Ay, pasensya po, alam namin na medyo maliit yung dala naming baboy. Maghanap kami ng mas malaki. Pakiusap lang, pagalingin niyo siya. Pero sabi ng albularyo, hindi yan ang problema. Nagulat ako, bakit ang tagal na hindi pa rin pumupunta yung mga kamuruan, yung mga spirito. Kaya in the spirit world, tumingin ako dito sa palibot. Nandiyan pala yung lahat ng mga kamuruan sa labas ng bahay. Nakapila sila doon. Pero hindi sila makapasok. Sabi ko, bakit kaya? Kaya tumingin ako naman dito sa loob ng bahay. Again, in the spirit world, tumingin ako dito sa loob ng bahay hanggang tumingin ako doon sa tapat ng anak mo at ang nakita ko, may napakatangkad at napakaliwanag na espiritu na tumatayo sa taas niya, ginagordyahan siya. Now, hindi niya alam, of course, anghel. Ang alam niya lang, espiritu yon. So sabi niya, hindi talaga makapasok ang mga espiritu ko habang nandyan yung espiritu na nagugordya sa iyong anak. Now, this was the most powerful shaman sa buong region, hindi lang sa sityo, sa buong region nila. Talagang pinili nila ang pinaka-the best. Kaya sabi ng albularyo, iuwi mo na siya. Hindi ko kaya ito. Kaya kinarga nila ulit sa duyan, binaba nila, kinuha nila ulit yung bake nila kasi hindi kaya ng albularyo. Kaya kinuha yung bayad. At naglakad silang pauwi. Habang naglalakad sila, nag-isip yung tatay. Dinala namin ang anak namin sa matinding albularyo. Hinuhusig namin ang anak namin dahil sabi namin mali ang kanyang Diyos. Pero ang espiritu na gumugordya doon sa anak namin, mas malakas. Kasi yung pinakamalakas na espiritu ng mga albularyo. Ano kaya? Pagdating nila sa bahay, pag binaba nila, sabi niya sa asawa niya, ano kaya? Payagan na lang natin kaya yung anak natin na sumamba nga doon sa kanyang Diyos. Total, mas malakas naman yung kanya kaysa sa atin eh. Sabi ng nanay, oo nga, yun din ang inisip ko. Takot lang ako magsabi sa iyo. Nung nagkasundo silang mag-asawa, napayagan nila ang anak nila na sumamba sa Diyos, mag-2-3 minuto, gumising na yung anak nila. By the end of the day, bumalik ang kanyang lakas. Kinubukasan, bumalik ulit siya sa kaingin ng kanyang tatay. Tumulong ulit doon sa kanyang tatay. Naging faithful ang binata na yon sa liwanag na alam niya. At through that, he became a witness to those people. And today, doon sa sityong Palsikayon, bagong simula lang, pero meron ng second generation church doon sa sityong Palsikayon. At sila naman ay tinetrain na tumayo sa sarili nilang paa at to make more disciples in other places. Okay. So, balik tayo sa talata natin. At this point, tapos na ba ang trabaho namin bilang missionary? Oh, parang mas confident kayo ngayon ah. No, you're right. You're right. No. Because, how many generations ang makita natin dito sa talatang ito? 4? Very good. Most people say 3, and they forget Paul. That's right. Paul was first, then he taught Timothy. Now, we know he didn't just teach Timothy, pati na rin si Erastus, si Lucas, si Aquila at Priscilla, si Apollos, iba pa. So he taught these people, and then he said, you need to teach faithful people. Faithful to do what? To teach others as well. 4 generations. Now, nung unang sinasabi ito ng mga missiologists, karamihang tao, sabi nila, parang you're just reading it into the text. Parang ginagawa lang ninyo yan. Hindi naman valid exegesis yun ng talata. But it has been borne out by research.
Ito ang mangyayari. Kung one generation, first generation church lang, ang tanim ng missionary, mamamatay at mamamatay talaga yon. There's a principle of life. You're either growing or you're dying. Maaring matagal. Kung talagang healthy yung church, maaring matagal. Pero eventually, talagang babagsak yung church na yon. Now, how about if the missionary continues on and continues training them hanggang yung first generation church ay natutong mag-plant ng mga second generation churches? Mas mabuti yun. Ang problem, parang sa isip natin, dapat turuan nila yung second generation churches na mag-plant uli. But it usually doesn't happen. Usually what happens, yung first generation church, magtanim sila sa palibot nila hanggang saturated na. Wala nang unreached doon sa palibot nila. Hindi na nila maabot ang ibang mga sityo. And then hanggang lang doon yung growth. But when we go to the third generation, if the missionary keeps on teaching, keeps on mentoring, keeps on helping them to replicate, multiply, hanggang ang first generation nagtanim ng second generation nagtanim ng third generation, itong third generation, wala nang direct contact with the missionary. So ito na talaga yung test, kung yung foundation ng missionary sa first generation ay matibay hanggang sa third, kasi wala nang intervention yung missionary sa third, kung ano lang ang kayang gawin ng katutubo lang. Until the fourth generation, ayon sa research, kahit aalis ang missionary, kahit mamamatay ang missionary, minsan nangyayari yun sa field. Pero kung up to the third or fourth generation, hindi na talaga titigil yan. Lalago ng lalago, pabilis ng pabilis, hanggang maabot na ang buong tribo nila. So, tama po kayo. Hindi tapos after the second generation. Dito naman tayo sa third generation. Ito naman, kwento ni Abel. Itong si Abel, dumating ang missionary sa kanyang sityo at talagang convicted siya. Convicted siya dahil sa turo ng missionary na hindi lang mananampalataya, pero kailangan din maging missionary rin siya. Sa mga, hindi lang sa palibot, hindi lang sa malapit, meron naman mga gumagawa doon, pero paano yung mga katribo ko doon sa bundok, sa lugar na talagang walang Christian. Convicted talaga siya, pero may problema itong si Abel. Yung kanyang panganay na anak ay may spinal tuberculosis. Ginamot sana, pero may mga complications. So, kung aakyat sila talagang napakalayo sa bundok, malayo sila sa hospital, lalo pag may bagyo, hindi makababa kung may emergency. Tapos, hindi niya rin alam kung paano pakainin ang kanyang family. Kasi lilipat na siya. Yung lahat ng infrastructure, yung lupa niya, yung bukid niya, lahat mawala. Paano niya pakainin ang family niya? At paano paaralin niya yung kanyang mga anak? Kaya for about 6 months, nag-alanganin itong si Abel. Hindi niya alam kung talagang gagawin niya. Kagaya rin ni Disasio, nabulok ang bahay niya. Kaya isang araw, habang nag-iisip siya kung anong gawin niya, umakyat siya doon sa kaingin niya. Malayo yung kaingin nila doon para iwas magnanakaw. Doon sa kanila, wala silang kugon. Ang pang-atip nila ay buli. May buli ba dito? Okay. Kaya lang yung totoo, isang puno lang. Wala akong nakita sa internet na isang puno lang. Dalawa lang. Pero yung totoo, isang puno lang na iwan doon sa kaingin niya. Kaya ang unang ginawa ni Abel, pumunta siya doon sa pinakagilid ng kaingin niya, sa may kawayan, mahabang kawayan. Pinutol niya ang pinakamahaba, pinutol yung mga sanga ng mga ganito kahaba. At siguro alam ninyo sa kawayan, parang pahagdan-hagdan yung mga sanga ng kawayan. Kaya hinilan niya yon at tinayo niya, sinandal niya doon sa punong buli na pinakahagdan niya. Tinali niya rin yung pinaka-base. And then tinaklis niya yung gulok niya at nagsimula siyang umakyat doon sa puno. Doon nangyari ang unang problema ni Abel. Kasi pagdating niya sa pinakatuktok ng kawayan, nag-reach siya, pero bitin. Mga ganito kalayo pa yung unang sanga o yung unang dahon ng buli. Now, alam naman ninyo yung dahon ng buli, malaki yung tinik. Matinik talaga yon. At hindi niya rin alam kung matibay o bulok. Pero gustong-gusto niya talaga makuha yung dahon na yan, pang-atip sa bagong bahay niya. Kaya kahit dangerous, lumundag siya at hinawakan niya yung sanga. Buti na lang, salamat sa Panginoon, hindi bulok. Kaya nakaakyat siya, nagsimula na siyang magputol ng mga dahon ng buli. Doon nangyari ang pangalawang problema ni Abel. Kasi, di ba sabi ko kanina, pinali niya yung base ng hagdan niya. Yung base lang. So, habang nagpuputol siya ng mga dahon, nahulog yung isang dahon doon banda sa hagdan niya. Nasagi yung isang sanga ng kawayan, nahulog yung kanyang hagdan. Wala na siyang paraan tuloy para makababa. Mga 40 or 50 feet yung tangkad na yung taas ng ng buli na yon. Kaya sabi niya, sige, habang naghihintay ako,
Putol pa rin. Kaya putol siya ng putol. Sigaw ng sigaw. Tulong! Bawi! Pero walang pumupunta. Malayo kasi. Malayo sobra yung kaingin niya. Meron siyang nakitang usok doon sa malayo. Kaya sumigaw siya doon, banda, tulong! Bawi! Hindi niya alam, yung nagdudulok ng kaingin niya doon ay matanda. Hindi na makakarinig. Kaya kahit anong sigaw niya, hindi talaga niya marinig. Hanggang palubog na yung araw, wala pa rin dumating. At this point, hubad na yung taas ng buli, punong buli. Wala nang natirang sanga, wala nang natirang dahon. Kaya inisip ni Abel, sa pagod ko dito, hindi talaga ako hindi ko kayang manatiling gising buong gabi. Tiyak na talagang maidlip ako, at dahil wala akong sandalan, talagang mahulog ako. Mas maigi siguro, habang may kunting liwanag pa, tatalon na lang ako. Kaya tinanggal niya yung gulok niya, tinapon niya ng malayo, para hindi masugatan siya. And then, nanalangin siya ng saglit, at bago nawala yung kanyang lakas loob, tumalon na siya. At doon nangyari yung pangatlong problema ni Abel. Kasi sa sobrang apurado niya, hindi niya tiningnan kung saan banda siya nagpahulog. Yun pala, habang nasa hangin na siya, nakita niya na nahulog siya doon banda sa may mga bakto. Ang tawag namin doon, bakto. So yung pinutol na bakto, yung natitira baga, yung galing sa lupa, yung tawag sa amin, turan. Na parang parang kutsilyo yun, matalas talaga yun. So nasa hangin na siya, nakita niya, doon na siya sa napahulog. Wala na siyang time na manalangin ng mahaba, mabulaklak, mga theological na panalangin. Ang panahon niya lang, sumigaw lang, Ama! At tumama yung kanyang paa dun sa bambu na yan. Buhay pa. Parang hindi rin naman masakit. E tinignan niya yung paa niya, parang wala namang dugo. Kaya, carefully, umalis siya doon sa walang mga bambu. Tinignan niya talaga yung paa niya. Walang dugo, wala kahit isang gas-gas lang, wala kahit scratch doon sa kanyang mga paa. Na may mga kaibigan ako sa emergency medicine, sabi nila, kung ang tao ay nahulog galing sa mataas at paa ang nang tumama, malimit na yung mga bones ng katawan, sunod-sunod yan madurog all the way up the body. Pero yung kay Abel, walang nabali kahit isang bone sa kanyang buong katawan. Sabihin ko sa inyo, hindi nagdalawang isip si Abel. No, believer na siya at this point, pero hindi na siya nagdalawang isip kung kaya ng Diyos na ingatan siya. Kung tinawagan siya na maging missionary, magtiwala sa Panginoon. Kaya ng Panginoon yung kanyang mga kinakatakutan. Kaya naging missionary na siya sa sitio ng Pusog. From this picture, nadagdag pang 2 anak. At doon na sila ngayon sa sityong Pusog. At ang sityong Pusog, may church na na-plant na doon. At nagpa-planting na sila uli ngayon sa mga higher up into the mountains na mga areas. At tinugo ng Panginoon ang bawat pangailangan niya. Ang kanyang anak, meron nga mga medical complications, pero never nangyari sa panahon ng bagyo. Para hindi sila makalabas. Minsan, talagang kulang ang resources nila, pero always meron silang makain. And then soon after na lumipat sila doon, ang DepEd ay nag-set up ng school doon sa kanilang sityo para mapaaral din nila ang kanilang mga anak. Ang lahat ng mga kinakatakutan ni Abel, sinagot ng Panginoon nung nagtiwala siya, pumunta doon at naging missionary. Amen. So this is the third. Kulang ang oras natin para ikwento yung fourth and going on to the fifth generations. Ang tawag sa ganito is a church planting movement. Churches, planting churches, that plant more churches, that plant more churches. Pabilis ng pabilis ang growth. Sabi ni Mrs. White, saglit, mamaya pa. Pangako ko kanina, sabihin ko sa inyo yung result. Ang result ng church planting movement na ito, kami na mismo, 3 churches lang na plant namin. Kami mga missionary, 3 lang. Pero na-train namin sila para sila naman ang magpatuloy at mag-train uli ng panibago na mag-train pa ng panibago until now, 47 churches with more than 2,700 baptized believers in 4 different tribes, going now to the 5th generation church. At meron pa silang pinadala na frontier missionary sa ibang lugar na. Si Jomar, first, parang para sa kanila, international na missionary sa ibang lugar sa Pilipinas. 2 beses, sabi ni Mrs. White, 2 beses nagkaroon ng global church planting movement. Ang una ay sa early Christian church and then the early Adventist church. Both times, muntik na tapos. Both times, church planting movements. Multiplying discipleship.
ang methods na ginamit nila. Pero both times, na-distract ang second generation, ang next generation. At hindi nagpatuloy. Pero sabi ni Mrs. White, one more time, bago matapos ang mundo na ito, magkaroon again ng global church planting movement. At ito ang panawagan ng Panginoon sa atin, to be part of this final, great movement that will reach the world. Okay, last story. Maiksi lang ito. Pangako ko sa inyo, last talaga ito. May isa akong kaibigang missionary. Nangyari ito sa Irian Jaya. At ang missionary na ito, matagal na doon sa kanilang lugar, mga 10 years plus. Alam niya yung kanilang lingwahe, ang kanilang kultura, kung paano talagang abutin sila in a way na maintindihan nila. Pero isang araw, may biyahe siya sa bundok. Mga 3 araw, lakarin sa bundok. Malayo talaga. Sa lugar na kailanman wala pa silang nakitang mga dayuhan. Wala pa silang nakita kahit hindi katribo nila. Talagang very, very isolated na lugar. Nung palubog na yung araw, sa pangatlong araw, dumating siya sa isang maliit na sityo. Sabi niya, makituloy na lang ako dito. Na doon sa mga mangyan, kung gano'n ang gawin mo, wala kang makitang tao. Ang makita mo lang yung damo na gumaganon habang tumatakbo sila. Pero doon sa Irian Jaya, siguro mas malakas ang loob nila. Tuwang-tuwa talaga yung mga tao. Buong sityo, siksikan doon sa loob ng bahay kung saan pinatuloy yung missionary. Kaya sabi ng missionary, sige, samantalahin ko ang pagkakataon. Kaya nag-start siya na magbigay ng parang great controversy presentation. Nag-start siya sa langit. Kagaya rin ang kwento ni Ma'am Dawn kanina. Nagsimula siya sa gira sa langit, kung saan galing yung unang kasalanan, kung paano napunta dito sa mundo, kung paano yung unang kasalanan dito, kung paano yung basic history, until dumating si Jesus, ang anak ng Diyos, at namatay siya, upang maligtas tayo sa mga espiritu. Para sa atin, kasalanan ang mahalaga. Para sa atin, kasalanan ang point where we meet Jesus. Pero para sa kanila, freedom from the spirits ang mahalaga sa kanila. Later on, naging mahalagang kasalanan after na napamahal na sila kay Jesus. Okay? So, piniresent niya si Jesus as the Savior from the spirits. And then on to kung paano malapit na babalik si Jesus. Tuwang-tuwa talaga mga tao. Sabi ng missionary, yung friend ko, sabi niya, halos parang pinaka-success story niya. In one night, na-convert ang buong sityo. Amen. Pero problema na ngayon, paano disciple yon? Malayo talaga yun sa lugar niya. Wala rin siyang available na trainees para lumipad doon. Kaya talagang kamot ng ulo. Paano ko i-disciple? Hindi pwedeng iwanan ng mga ito. Pero anyway, paggabi na, medyo late na, kaya pagod na mga tao, unti-unti bumalik sila sa kanilang mga tahanan. Pero may isang matanda. May edad na talaga siya, matanda na siya bago dumating itong bago at para sa kanya, very strange na balita. Nahihirapan talaga siyang maintindihan ang sinasabi ng missionary. Pero bilang isang albularyo, isang animist, naramdaman niya na may spiritual power ang sinasabi ng missionary at mabuting power ito. Kaya pinipilit niya talaga na makinig at yung missionary naman, habang may nakakinig, kahit isa lang, tuloy-tuloy pa rin ang pagtuturo. Talagang focus na focus yung matanda para maintindihan niya sana yung sinasabi ng missionary. Hanggang napansin ng missionary na nanginig na yung matanda at may malaking luha na lumalabas sa kanyang mata. Doon sa kultura nila, sa lugar nila, hindi talaga nila tinatago ang kanilang mga damdamin. Kaya nag-iyak siya ng malakas. Sabi niya, ano ang kasalanan namin? Siyempre nagulat yung missionary. Ay bakit? Bakit tay? Anong problema? Sabi ng matanda, sabi niya, buong buhay mo ba? Kilala mo ba itong si Jesus? Well, opo, buong buhay ko, kilala ko siya. O, paano naman yung tatay mo? Kilala niya rin ba itong si Jesus? Well, opo, pati tatay ko, kilala niya rin si Jesus. O, paano naman yung tatay niya? Yung pinakalolo mo? Kilala niya rin ba itong si Jesus? Well, kunting iba yung theology niya, pero opo, kilala niya rin si Jesus. Aba, umiyak uli yung matanda, sabi niya, ano ang kasalanan namin? Nung isang taon lang, namatay ang tatay ko. Sumisigaw siya sa takot habang literally tinatorture siya ng mga demonyo hanggang namatay. Mga kaibigan, minsan sinasabi natin na superstition lang yon. Hindi. Sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, ginagawa niya talaga yon.
Kaya sabi niya, bakit? Bakit ngayon lang kayo dumating? Bakit hindi kayo dumating nung isang taon? Para yung tatay ko sana hindi namatay, na walang alam at walang pag-asa. And generation after generation ng mga tao ninyo, alam pala ninyo, kilala pala ninyo itong si Jesus. But for generation after generation, yung mga tao ko, namatay, na walang kaalam-alam, na merong Jesus. Wala kaming pag-asa after the grave. Wala kaming way para maligtas. Siguro, hindi niya naman sinisisi ang missionary. Iisip niya may something sa kanila. Inisip niya na siguro mabaho o nakakadiri or may something sa amin. Kaya walang gustong pumunta sa amin. Pero ano naman ang isasagot ng missionary sa kanila? Nahiya tuloy yung missionary. Anong isasagot niya? Kasalanan ba nila? Na hindi nila alam na merong Jesus? Of course not. Wala nga silang alam. And there was no way for them to know. Hanggang may personal na lumipat doon sa kanila, nag-aral ng kanilang language and culture, tumagal doon hanggang ma-win ang kanilang trust. At turuan sila. $3.4 billion people sa mundo natin ngayon. 43% of the world's population. Ganon ang kalagayan nila ngayon. Samantalang, less than 1% ng mga Christians ay gumagawa para sa kanila. Hindi ko alam kung saan ang tawag ng Diyos sa bawat individual dito. Pero alam ko ang bawat isa ay tinawagan na maging bahagi sa gawain ito. Lahat ay tinawagan to make disciples. And I would ask you to prayerfully consider ang mga unreached. Sila ang pinaka-nangangailangan. Sila ang pinaka-nangangailangan. So, ang bawat isa ay tinawagan. Ang tanong lang na natitira ay kung saan.